Hi, good evening. So, today is Monday. Ito, kasama ko si Jamie. Hi! And usually nga, hindi naman kami gumagawa ng video kapag weekdays. Pero today, we'll make an exception kasi may nangyari nga. Pero bago yun, nag-grocery kami kanina dahil yun nga, sinundo ko si Jamie. And then, mahirap na pala maghintay ngayon sa sasakyan dahil malamig na. Oo nga. Kaya nag-crave ako bigla ng shabu-shabu. Kaya nagpunta kami sa Fresh Palace. So, ito yung mga nabili namin. Ito, naka-sale. Originally, $15. Tapos naging 10 na lang. And then, ayan, mushroom, dalawang klase. Sotanghon, pangsabaw. Ano to? Watercress. Watercress. Corn! Ito, corn. Tapos ito, usually dalawa yung binibili namin. Pero ngayon, isa na lang dahil si Sarah. Diet. Oh, diet na siya. Kasi So, hindi hindi na siya siya sumasabay sa pagkain sa amin. Then, eto, naubos na kasi yung sili ko. Then, eto, bawang. And then, eto, yung mga balls. Parang dumami na nga yung ano niya, no? Yung mga choices niya. Parang naging, 8 na ba? 10. Paano sila? May nadagdag lang na isa. Because I didn't get to eat one candy. Okay. And then, eto, favorite ng mga bata. Pero bihira nga lang kami bumibili dahil medyo mahal siya. And then, eto, request ni Sarah. Magluluto muna si Jamie and then kakain kami. And then sabihin namin kung ano yung update sa buhay namin ngayon. Mas ano to sa secret. Abangan. Medyo malapit na daw. So, hinihiwalay lang ni Jamie yung, ito yung sotanghon, tsaka yung beef. Kasi baka maubos daw yung sabaw. Tama ba? Yes! Mauubos yung sabaw. Ayan, may mushroom pa. Excited ka na? Gutom na ako eh. Celebrate Usual, di pa rin ako kumakain buong araw. Ganun talaga. Sarah! Yan ang finished product. And ito yung sauce. So, garlic, sili, toyo, tsaka suka. Tapos ang tawag doon? Barbecue sauce. Yes. How is it? Good. What score did you give? I give it 8 out of 8. 8 out of 8. And 100 over 10. Itong color, green. How about the pink one? 10. Okay. Oh. It tastes the same. It tastes The the same? same as melon? No. It tastes the same like the green one. Mm. And you know what my vote is? Yeah, which one do you like For better? the melon. The melon. melon. How about you? Which one do you like better? The strawberry or the melon? The pink. Strawberry. Strawberry. Ayan, si Sarah. Nagtago dun sa pader. Yun, tapos na kami kumain. Pero to si Jamie, excited. Meron gustong i-announce. Tama, pero dahil ikaw ang naka-discover nito, ikaw ang dapat magkwento. Kwento mo sa kanila kung ano nangyari. Para dun sa mga tao na recently pa lang nanonood ng channel ko, no? So, sometime 2 months ago, may bumisita sa amin dito, Francine yung pangalan niya. Kasi may mga nag-comment sa akin dun sa mga previous videos ko na tinatanong niya na bago nga lang daw sila sa channel ko. So, tinatanong nila kung sino ba raw si Francine. So, by the way, si Francine pala is yung panganay kong anak. Pero ngayon, nasa Pilipinas siya. Nag-visit lang siya sa amin nung mid-July. Nag-stay siya rito for 2.5 months. So, yung latter part ng September, umuwi uli siya sa Pilipinas. So, kaya siya umuwi dahil meron nga siyang nakaschedule na board exam ng October. And every time nga na binabanggit ko about yung sa exam ni Francine, lagi si Francine nagagalit sa akin dahil bakit ko raw ina-announce sa lahat ng tao yung exam niya, what if daw kapag bumagsak siya. And syempre, nakaka-pressure for her na syempre at one point, meron magtatanong sa inyo kung ano nangyari dun sa exam ni Francine. So, si Jamie na ipag-a-announce natin. Ayun. So, thank God and praise God dahil lumabas na yung exam results nung CPA licensure
board exam. So, yun nga, congratulations Francine kasi naipasa niya yung CPA board exam niya ng first take. So, we're very, very proud, very, very happy dahil in-answer ni Lord yung prayers natin. Buti na lang at nakinig ka sa daddy mo at sa akin na hindi mo na i-defer yung pag-take mo ng licensure exam mo, di ba? At least charge to experience if otherwise yung nangyari, but we are very grateful dahil hindi mo na kailangan mag-take two. Malan muna natin. Kasi nung June nga, gumraduate si Francine sa University ng Accountancy. And then after nga na pinapunta namin siya dito dahil hindi nga kami nakapunta sa Pilipinas nung June para mag-attend ng graduation niya. Kaya instead, siya na lang pinapunta namin dito. And while nandito nga siya, dito na siya nag-review. So every time na nga kami, kapag natutulog na siya sa madaling araw, nag-aaral pa rin siya. And then minsan kapag Monday to Friday, kapag wala naman kaming ginagawa, siya nag-aaral pa rin. And then nung papaalis nga siya, parang tinatanong niya kami kung pwede nga raw niya i-defer na lang yung examination niya kasi parang feeling niya hindi pa siya handa. Kasi during the time na nandito nga siya, every time na lumalabas kami, parang may nami-miss out siya na isang araw na kailangan niya mag-review and nag-accumulate siya kaya parang feeling niya na parang hindi raw siya handa. And almost every week, kinakamusta namin siya kung kamusta na ba yung pagre-review niya sa Pilipinas kasi at least doon, wala siyang masyadong distraction kasi wala yung mga kapatid niya na ginugulo siya every time. And nung 1 week na lang bago yung exam niya, nagkausap uli kami and then napansin ko nga na dumudugo yung labi niya. So tinanong ko sa kanya, bakit parang may sugat siya sa labi? Yung pala, sa sobrang sa sobrang stress niya, parang kinakalikot niya yung dry skin niya dito kaya nagdudugo na. And then few weeks nga bago yung exam niya, nalaman namin kung saan yung venue ng exam niya. So apparently, yung assignment ng location kung saan ka magte-take ng exam, based ata sa surname mo. So ang na-assign sa kanya na location is yung sa MCO nga, yung sa may monumento. Pero nakatira kasi kami sa Merville, Parañaque. So parang medyo dulo-dulo siya ng LRT. So, napag-agrihan namin mag-asawa na i-check-in namin siya sa hotel na malapit doon sa area kung saan siya magte-take ng exam para at least hindi niya kailangan ma-pressure na gumising ng maaga. Tapos at least bago siya pumunta doon sa venue, medyo prepared siya at nakapag-relax naman ng onte. Yan, kasi problema nga kay Francine, hindi siya vocal, hindi siya nagsasabi sa amin kung ano yung mga kailangan niya, kung ano yung mga pinagdadaanan niya. So, yun. So, nung napansin ko nga na parang nasistress na siya, na parang gusto pa niya ng more time para makapag-aral. Kasi yung exam niya, by the way, parang 3 araw siya per day ata, 2 subjects yung kailangan niyang i-take. So, total of 6, kaya inabot siya ng 3 days. So, nag-start siya ng Friday until Sunday. Kaya chinek-in namin si Francine nung Thursday para makapagpahinga na siya, para makapag-review siya, para pagdating ng Friday ng exam niya, parang I think 8 a.m. ata yung start. So, konti na lang yung biyahe niya, parang isang jeep lang ata from dun sa hotel. And then after that, pagdating ng exam, makakabalik na agad siya and makakapag-review naman siya para dun sa exam niya the following day. Kasi nga, ang problema kay Francine, lagi niyang iniisip na ayaw niya kasi yung feeling na parang pabigat siya, ayaw niya yung feeling na pinagkakagastusan namin siya. Sobrang bait na bata kasi, kaya lagi niyang iniisip yung kung saan tayo mas makakatipid, kung saan kapag hindi naman talaga kailangan, parang okay lang na mag-sacrifice siya ng konti. Wag na lang siya yung maging dahilan na mas mahirapan yung ibang taong nakapaligid sa kanya. And siguro, one of the struggles din namin mag-asawa, is kung paano namin kakausapin si Francine just in case na hindi nga siya pumasa. Kasi hindi naman 100% sure na papasa siya. Yung passing rate pala dun sa exam, kasi kinumpute namin. So, out of the 10,100 ata nag-take ng exam, 3,400 something lang yung pumasa. So, more or less around 34% yung passing rate. Ako, as a father, everyday, chine-check ko nga yung website ng PRC just to check kung available na ba yung result ng exam. So, nung chinek ko nga nung nasa office ako, kasi before, every time na kiniklik ko nga yung exam results, parang lumalabas kagad siya. Pero yung mga luma pa yung lumalabas. Pero kanina, nung pagka-click ko, parang nag-hang siya. So, medyo kinabahan na ako dahil, syempre, kaya naman siya nag-hang. Dahil most likely, marami nag-access dun sa website. And then, true enough nga, lumabas na nga yung exam results and hinanap ko kagad yung pangalan niya. So, nung tinatype ko yung pangalan niya,
parang medyo nagkakamali-mali pa ako ng spelling. Dahil syempre kinakabahan niya ako. Alaman ko dahil sa'yo, kaya ako na nakita na gano'n. Nung nakita ko yun, as in, napaiyak din talaga ako sa tuwa. Itong result na to, sobrang overwhelming yung feeling na hindi mo alam kung ano yung mararamdaman mo. Na parang feeling ko ako yung nag-exam. Yung mga ka-office mate ko, natakot sila. Akala nila meron akong kliyente na nagalit sa akin. Kaya ako umiiyak kasi, yun nga, nandun ako sa branch namin, umiiyak ako because I'm just so happy. Yun lang. So, ayun, dahil doon, congratulations to the both of us. Congratulations to Francine, first and foremost. Congratulations. All your hard work has finally paid off. Lahat ng puyat, lahat ng paghihirap, lahat ng stress. Eto na, yung start ng brighter life mo. And congratulations to you, my husband. At dahil dyan, appear sa ating dalawa at nakapagpag-graduate tayo ng... Tapos na tayo. 1 down, 3 to go! Diba? 1 down, 3 to go. Pero okay lang yan. With God by our side or with us, alam mo yon, lahat malalagpasan natin. Ano to? Blood, sweat, and tears. Pero grabe, congratulations to both of us. Nakakakilig dahil kung iisipin mo at ilulook back mo yung pinagdaanan natin para umabot siya sa graduation niya na to. Tapos, ito na ipasa niya yung board licensure exam niya. Grabe yung mga struggles, success, happy stories, sad stories, lahat na pagdaanan natin. Pero, ayun, isa pa lang ang na ipapa-graduate natin. May 3 pa. So, yung next in line, of course. Yan, si Sarah na yun. Next. Kasi nagkausap nga kami ni Sarah the other day. So, as of the moment, meron siya nakaschedule na interview. So, ang target namin is May of 2026 para makapasok siya. Pero nothing is definite pa naman. So, as of now, parang nagtatry pa lang kami kung ano yung pwede niyang i-take up. So, as of now, ang gusto niyang kunin is yung, ang tawag doon? Licensed practical nurse. 2 colleges yung trinay niyang applyan. So, we're asking for your prayers as well na maipasa niya yung interviews na upcoming for And her. of course, we also pray for provision. Dahil Yes. hindi mura yung Oo, kailangan din talaga namin ng matinding prayers dahil hindi ganun kamura. Hindi talaga mura, mahal ang ang tuition fee. Tulad ni Francine, pareha siya ng ate niya na ayaw siya yung maging pabigat. So, very eager siya to get her study permit para at least by the time na mag-aaral siya, willing siya to help out with her tuition. Diba? Sabi niya yun. Sabi niya yun, magpa-part-time work daw siya. Pa-part-time work siya. Siyempre, gusto ko rin magpasalamat sa parents ko dahil sa suporta nila. Dahil while nandito kami sa Canada, yung daddy ko yung naghahatid kay Francine papunta sa school and pagsundo-sundo. Ako din, gusto ko din magpasalamat at i-congratulate din yung mga kapatid ko na nasa Pilipinas and also my dad na nasa Pilipinas na alam mo yon, in our absence, dahil wala kami dyan sa Pilipinas, they would always make time na samahan si Francine, i-treat out siya kapag may times na nasa-stress na siya because of review. So, to my sisters there, you know who you are. Diba, you know who you are. Congratulations din dahil si Francine ang panganay din ninyo, diba? So, together, nakapagpag-graduate tayo ng CPA. Yay! And of course, dun sa mga patuloy na sumusuporta sa channel natin, dun sa mga tao na nagdasal, na nagbigay ng mga words of encouragement sa amin. So, thank you rin sa inyo. As Mike said, maraming salamat sa inyo, sa mga nagdasal sa amin, sa mga natutuwa. Continue to journey with us. Simula pa lang to ng mas marami pa nating pagdadaanan together. So, samahan nyo pa rin kami. Continue to pray for us. So, sobrang excited lang kami, no? Kaya naikwento namin ngayon kahit weekday. Salamat sa pagdadasal with us. Thank you din sa pagsama nyo to journey with us sa lahat ng pinagdadaanan namin. I hope na through this channel, nai-inspire namin kayo to keep on fighting and to keep on believing and trusting in God's faithfulness for our lives. So, back to you. Ayun, wala na akong masabi. Kaya hanggang dito na muna ulit. So again, thank you for watching and I'll see you in the next video. Bye!